ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ni makiyang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, This is ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, Radio. tulay ng pagbabago. So the Visayas State Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas,
ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas! Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good morning, Eastern Visayas! Aton oras, 2 minutos sa naglabay sa alas 8. Mapay nga aga, maadyong buntag Eastern Visayas. Welcome! Nga naa din nakatliwat sa aton paborito nga programa, ikang alas 8 hangtod alas 9, dede sa aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Ngan usan nakatliwat ka si Mana, mag-uurupod para magpadangat sa iyo sa mga presko, mga labas nga balita sa bugos nga rehiyon Eastern Visayas. Sa ngaran sa naman na acting station manager Hinaro Navalon, ako ang mananagbalay yan ang Lunes nga edisyon sa naton programa Suzette Pretension. Ngan kaupod naton dide sa Master Control, si Raizano Barandino, si Ernest Almuete, ngan naton mga OJTs matikang sa NWSSU. Ngan syempre, mga kaupod liwat yan na naton. Naton mga kasugbong, full first kita yan na mga PCO. Kaya aton gihapon mga kaupod, naton mga sister stations from Eastern Samar. Ada syempre ang RP Barongan. Ngan mga kaupod naton sa RP Barongan, si Ate Pen Pumida. Ngan, mga kaupod gihapon naton sa Sugod Southern Leyte. Mga kaupod naton si Sir Jevic Epiz. Ngan, syempre aton gihapon, mga kaupod, aton kasugbong present gihapon sa aton yan nataramdan, si Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. Ngan aton gyapon mga kaupod an aton kasugbong sa Academe and DYDC FM. So yes, welcome sa aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Ngan para sa yan na first part sa naton aton programa, aton kumustahon an kamutangan sa naton panahon sa mga magkadarodilain nga lugar dede sa Eastern Visayas. Kadtuon naton, unahon naton na naton ka sister station, aton mabaysay nga anchor. Yan ang adlaw, mapay nga aga, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Good morning. Yes, good morning. Damang salamat, Miss Suzette Pretensio. Good morning, Hayodida. Bugos nga pwersa. Ito ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog.
Atipen na pumida ito na iyo kahampang tikang na madidiha Radyo Pilipinas sa DYES sa Borongan City, Eastern Samar, Philippines. Palitaw, good morning ha aton nga tanan na aton mga tigpamati, good morning. Kapod naton didi Master Control Engineer sa RV Dadios nga Al Queen para hiton aton bugos nga persayana no. Aton taramdan good morning EV transmitter Chief Tech Joey Policarpio. Minagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Syempre naton mga news contributor onina in full force sa gihapon kami. Siyempre, maupay nga aga nga daka na JVKP sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Maadjong buntag, hayutan na didaha. Pangunguna ni Sir Dudins Alaras. Good morning. Good morning, Sir Rod Victoria Philippine Information Agency, Biliran Province. Maupay nga aga, Sir Rod. Sugad man aton PIA Regional Head, Sir Rian Arinto. Maupay nga aga, Sir Rian. Ngan DYDC FM, Sir Glody Kayunda. Maupay nga aga, Glody. Good morning. Hayot idang tanan, DYDC FM. Ngan haaton ng mga ka-live stream, good morning. Yan ang aga adinahi Merly Hikomo. Maupay nga aga, Merly. Nga nanaton na adalahira tagsa nga panimalay, maupay nga aga, maupay iton aton na panahon na yan na didiano, Borongan City, naghihinaot kita, habugos nga probinsya hiton Sinirangan, Samar. Na shine ni Mr. Sun, although may dagad mga dampug hakalangitan sa ring paman, pero makakasaring kita nga magiging okay ito na panahon na yan ang adlaw. Bugos nga adlawhan na Lunes sa Hulyo 20 na kita. Hapag taga kuryente, sigito naton kita kanina han FB page iton Isamelco, waray man nakasked power interruption. Paglauman gihapon naton nga magiging okay, alright iton serbisyo iton naton kooperatiba Isamelco. Pareho gihapon iton tubig, sugad man pagtaga komunikasyon. Nga na syempre pasalamat kita hiton ato na mga kasugbong na PNP nga Army nga hira ito nagsisecure no para hiton kamurayawan, kaupayan, orderly, peaceful nga bugos nga probinsya hiton Sinirangan na Samar. Samtang hanatad hiton agrikultura, nagrarayhak yan na ito na mga paraguuma. Labi na dito dapit bungtuhan na Dolores kay ginti ka nga na unseeding activities. Para inihiton na namamangpangan ng Rice Derby 2026. Kami iton host iton Eastern Samar. Kataliwan magmalampuson dito naman na hinunangan Southern Leyte hanakalabay nga tuig 2025. Hanakalabay nga simana gingamitan hin mga kinabag-o nga ekipahes adton ira naman na pagsabuag adton gahi pinaagihan paggamit han drone ang tinatawag ini precision seeding ngan drone assisted seeding. Ginlalauman han DA nga magpapauswag ini hiton na produksyon han humay nga na madudugangan an-ani hiton aton mga parag-uma partikular dito dapit han norte nga bahin han Eastern Samar habungtuhan na Dolores. Samtang good news gihapon ini kataliwan hadton na papreskon han Philippine Statistics Authority na ibaruan han Radyo Pilipinas nga naghinay adto na pagsagkahan na presyohan mga baligya mga panguna nga mga parapliton ha Eastern Samar pagkatapos maghabubo adton inflation rate tikang 7.3 han Mayo nahimo ini 5.8 han bulan han Hunyo. Pinakabago ini nga datos adton PSA Eastern Samar. Samtang hapag tigama naman hanika 48 nga National Disability Rights Week para inihaton aton mga PWD sa Eastern Samar. Padayon nini nga ginpaparigon na gobyerno probinsyal han Eastern Samar na paghatag ini accessible ngan inclusive nga serbisyo panlawas para ito nato na mga hinigugma nga PWDs kon persons with disabilities.
Malampuson ini adton medical nga na dental mission na nakalabay nga simana ha Provincial Capitol Gym diin adton mga PWDs habugos nga probinsya amoy nakabenepisyo hin libre nga konsultasyon, may dagihapon mga medisina nga iba pa nga serbisyo hapag pakiusa hadton Eastern Samar ha ika 48 nga selebrasyon ha National Disability Rights Week. Samtang dita na pagalanganon na pa ilatag natin adto na mga laray uluhan, mga dagko nga mga uluhan mga balita. Pariyan ang adlawhan na Lunes sa Hulyo 20 na likom na diway sa news team para yan ang Lunes nga adlaw. Morning, Eastern Beast. Seeding activities para Hanray sa Derby 2026 formal nga gintikangan didiini ha Eastern Samar. 14 milyones de pesos nga appropriation ordinance resolution pagpalitin lote para hiton proposed road opening ha Barangay Siha didini ha Borongan City ginaprobaran han konseho. Samtang sobra 5,000 nga panimalay habungtuhan na Llorente makakabenepisyo na pinakadako nga syahan nga rice subsidy program hadto na bungto. Amini adto na mga dagko nga mga notisya kanay detalye ilalatag naton na dinila hataramdan. Morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Pen Pumida para sa pauna nga impormasyon ngan sa paglatag sa Niularay Uluhan dida sa RP Borongan. Ngan from Borongan Eastern Samar, biyahe naman kadto kata sa Sugod Southern Leyte, maadjong buntag mao pay nga aga Sir Javic Epis. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Suzette, good morning, maadyo nga buntag sa itong mga kaubaran diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, kang Ati Pen, o sa itong mga kaubaran sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, kang Sir Rodrigo diha sa Biliran, maadyo buntag, Sir, sa PIA, o kang Glody diha sa DYDC FM sa Dakbayan sa Baybay. Adini sa lungsod sa Sugod ato daing balik kuno maadyong buntag kanatong tanan na update sa panahon sa Southern Leyte, particular dinhi sa lungsod sa Sugod sa Kasamtangan, nagpakita na gyud sa hingpit hangaring adlaw kalindot sa ato nga Monday morning, and hopefully no magpadayon kining anindot nga panahon hangtod unyang hapon apila inagkagabi labi na kay unang adlaw sa semana adunay ubay-ubay nga mga aktibidad sa ato mga kalungsuran labi na dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. And aduna may klase, aduna may trabaho og aduna po'y mga activity particular kining kalihukan lagi sa Nutrition Month din ang tibok buwan sa Hulyo ato magisaulog ang Nutrition Month sa ang mga tag LGU o Local Government Unit katambayayong sa mga tunghaan aduna sila naka-schedule nga mga aktibidad para sa pagsaulog sa Nutrition Month. Update sa tanos sa Suleco with regard sa atong power update sa lalawigan sa Southern Leyte. Wala man nagipagawas nga scheduled power interruption ang buhatan sa Suleco hangtod ugmang adlaw, and hopefully wala ang tapoy mga emergency power interruption. Hinuon dala pahinumdom sa Suleco kabahin kini sa umabot nila nga annual General Membership Assembly kun agma ika-48 nga tuig din ang naasoy nga agma paghimo na karong umabot adlaw nga Sabado Hulyo 25, 2026 adto kini paghimuon sa Suleco MCO Center diha sa Barangay Sorosoro sa Dakbayan sa Maasin. Ilang nga gipasabot ay nga ang pinakauna nga 12,500 ka magpa-register nga mga MCO sugod July 23 adlaw nga Huwebes hangtod July 25 makadawat og 300 pesos nga incentive deduction kini sa August power bill. And aduna po'y kahigayunan nga makadaog og mga papremyo. So dili na to sayangan kining kahigayunan kay talagsaon na ba yan kuan once a year ni sila maghatag og incentive or labi na kaning deduction nga 300 pesos. So kinahanglan mo avail kita magpa-register kamo from July 23 hangtod na July 25. Pero sa nakalabay nga mga katuigan kay every year malagi ni paghimuon, grabe gyud pagkadaghan sa mga MCO nga magpa-register. Mao na nga inagka first day pa laman nanay gunay kuan pagkalag sa ilang pag-register. So mo na nga magpasensya, paabot gyud mo para maka-avail ni ilang deduction nga 300 pesos o maka-avail po din ilang mga paraffol para sa paghimon nga agma 2026.
Samtang sa lain pang update din sa lalawigan sa Southern Leyte, niadto lang yung nakalabay nga semana is gilusad man kini nga Tourist Police Unit sa SLPPO kung Southern Leyte Police Provincial Office. Ato nang nasayra no nga adto na nagyud naka-deploy nga mga PNP personnel labi na sa mga tourist destination din sa lalawigan sa Southern Leyte. Hinoon sa nakalabay nga mga katuigan na mag yung mga PNP personnel nga nagatutok niya na pero mas gipahingusgan karon pinasubay nining paglusad lagi sa Tourist Police Unit sa SLPPO. So gilauman nga mas mapaligon pa ang seguridad labi na paghatag og seguridad sa mga turista nga mobisita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte para usab mas makainganyo pagyod og daghang mga turista nga mobisita sa lalawigan. Samtang update mo diha sa 5th District sa Leyte sa lungsod sa Matalom. Human ang 15 kaadlaw nga temporarily closure sa Canigao Island ni adtong nakalabay nga semana, partikular pagka July 16, giablihan pagbalik ang naasoy nga tourist attraction diha sa Leyte Province and giauhag gyud sa LGU sa pagpauna ni Mayor Elvira Pahulio ang tanan nga mga turista nga pwede na silang mudawat o mga turista so bisitahan lang ang Canigao Island and gipasabot pod no nga mas gipa-improve pa gyud nila ang mga facility og mas gipanindot pa ang tibuok gyud nga isla sa Canigao sa lungsod sa Matalom para mas makadani pa o mas malipay gyud ang atong mga turista nga mobisita sa naasoy nga isla. Okay, atong oras alas 8:17 sa buntag og para sa atong mga naandam nga balita dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Mga mag-uma sa St. Bernard gibansay kabahin sa Cassava Production Science-Driven Disaster Resilience Project gibida sa LGU Maasin. Mga empleyado sa LG Hinunangan Southern Leyte gipaubos sa mandatory drug testing and Tomas Opus Primary Care Facility gila sa Department of Health alang sa Medicine Access Program sa mental health. So atangi ang detalye sa mga balitang nahikay sa tibok para sa Radio Pilipinas Radio Publico sugod para karong adlaw nga Lunes. And sa mga station manager Sir Dindo Alaras atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod, kini si Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Yes, so mga salamat kay Jevic Epis. Ngan matikang sa sugod Southern Leyte. Kadto naman kita. Aton kumustahon na naton kasugbong sa PCO. Mapay nga aga. Good morning Sir Rodrigo Victoria. Good morning Eastern Visayas. Mayong buntag sa atong mga kauban karon sa ning edisyon sa Good Morning Eastern Visayas, Hulyo 20. Ang atong kauban gikan sa Calbayog, si Ma'am Suset Pretencio, sa Borongan, si Ma'am Pen Pomida, sa Sugod, si Sir Jevic Epes, o ang atong kauban sa Academ, si Sir Glody Kayonda. Mayong ko pag-usab, mayong buntag sa atong tanan. Inaot nga, maayo ang atong panglawas, ang atong pagsugat sa kabuntagon ng Lunes, Hulyo 20. Pati sa panahon, atong makita nga maayo ang panahon karon diri sa probinsya sa Biliran, labi na diri sa capital town sa lungsod sa Nabal. Makita nato nga adunay pang-adlaw ning sidlit yung adlaw ano nya. Pero makita po nato sa mga kilid-kilid nga naay nagpahipi nga mga dagom nga siguro gibanabana nga adunay mga pagtaligsik siguro sa maabot nga pipila ka oras. Kabahin naman sa atong kuryente, adunay na sinati nga mga unannounced power interruption tungod kay matud pa sa biliko, adunay mga pagkasangit sa mga kahoy diya sa atong power line nga mahinungdan sa kalit lang kayo nga pagkapalong sa atong kuryente. Unya kini nga mga sitwasyon mga sa pila ka mga adlaw mo gyapon nahitabo diri sa probinsya sa Biliran nga nahitabo ang mga unannounced power interruptions tungod kay masangko ang kanang mga kahoy nga tag-as tungod kay adunay putol. Unya gipahinumduman sab nato ang atong mga kaigsuonan nga gidili gyud ang pagkuan sa kanang mga linya sa kuryente labi na pagputol og mga kahoy, gidili ang pagtanom og mga kahoy nga motubo nga mosangyad sa atong power lines labi na sa atong primary lines kay mao kini ang hinungdan sa pagkakalit nga paong sa atong elektrisidad. Unya mo kuan na ba dahil ang atong mga konsumidor nga wala magpasabot ang Biliran Electric Cooperative pero nagsaad ang atong Bilico Management nga padayon gyapon sila sa paghatag og maayong serbisyo taliwala ani nga mga hagit sa mga
unannounced power interruptions o bisan pa kadtong announced power interruptions nga gikan sa NGCP. Kabahin naman sa atong peace and order, mao gyapon ang kahimtang diri sa probinsya sa Biliran, generally peaceful pero aduna lay mga apprehensions nga gibuhat ang atong mga kapulisan sama sa mga illegal nga droga, sama sa mga pagpatuman sa mga special laws. So padayon gyapon nga nagpadayon sa pag-implementar ang atong mga kapulisan sa tibuok probinsya sa Biliran aron ma-maintain og makabot gyapon nato ang giingon nga kahapsay o kalinaw sa atong probinsya sa Biliran. Kabahin naman sa atong supply sa tubig, walay problema. Ang ingon man ang usab atong supply ang atong telcos, wala gyapon yung mga siya interruptions diin kini nga duha ka serbisyo nakahatag og medyo maayo nga serbisyo sa atong mga Biliranon. Ako po rin ipasabot nga ang Municipal Health Office sa Lungsod sa Naval nagpagawas og advisory tungod kay adunay mga may kaylap nga mikatap nga mga impormasyon nga adunay mga aligar nga mga kaso sa chikungunya pero dito sa laing ospital o tambalanan sa Region 8. So makaroon nagpagawas ang Municipal Health Office o LGU Naval through the Municipal Health Office nga walay gikataho nga opisyal nga nahimantala nga kaso sa chikungunya sa lungsod sa Naval. Unya nagbase usab sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, wala gihapoy sila nakita nga kaso sa chikungunya dinhi sa lungsod sa Naval. Unya nag-advise pud ang lungsod sa Naval pinagi sa ilang MHO nga mamati lamang o maghuwat lamang sa mga opisyal nga mga pamahayag bahin diini nga gialigar nga kaso sa chikungunya nga nakuha siya sa social media. So mao to kadto nga giawag ang publiko nga magmat gyud kinahanglan nga susihon gyud kung unsa ang kamatuoran sa mikatap nga mga taho, gialigar nga taho nga dunay chikungunya nga kaso nga nahitabo nga dinhi sa dinhi tagalungsod sa Naval. So mao kadto ang atong mga nga. Tapos ako po dayong ipasabot nga karong adlaw mao ang pagsugod sa pagpang-apod-apod sa uplift o kadtong gitawag nga Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. So gani adunay 17,209 ka mga recipients sa tibuok probinsya at tibuok Eastern Visayas din kini naglangkob sa 20%. So apil kini sa akong taho niya ako lang basahon no nga ubay-ubay kini nga mga ubay-ubay kini nga mga lungsod o mga syudad ang sa pagkakaroon magpag-apod-apod ani nga uplift nga financial assistance gani diri sa Naval Gymnasium dito kaganina. Dito na atuan ang atong mga kaigsuonan aron nga modawat ani nga uplift nga financial assistance. So sa ato usab nga uluhan sa atong taho alang sa second half ng atong programa amo kini payout sa may 17,219 ka mga beneficiaries sa uplift sa Eastern Visayas ipahigayon karong adlaw. Tapos 17.8 ka milyon ka pesos nga pondo gihatag sa DST sa Biliran alang sa mobile command vehicle. Og parole and probation sa Biliran magpahigayon og tabuan sa probation kasumpay sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo nini o katangan nato ang detalye nini alang sa atong second half og Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw nga salamat Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran sa mga pauna nga impormasyon. Man, matikang sa Biliran, ato naman kita sa baybay. Mapay nga aga, Sir Glody Kayunda sa natang kasugbong sa Academe DYDC FM. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ma'am Suzette og good morning kanimo diha og ingon man sa imong mga kauban diha sa Radyo Pilipinas sa Calbayog. Og good morning sad kang Ma'am Pen diha sa Radyo Pilipinas Borongan City. Thank you. Good morning ma'am. Og kang Sir Jevic diha sa Radyo Pilipinas sugod sa Southern Leyte og kang Sir Rod diha sa PIA Biliran. Good morning kanimo diha.
O sa atong mga suking tigpaminaw gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning sa mga nakaantabay karon sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook Live. O sa mga bago pa lang nag-tune in, kamo na minaw sa programang Good Morning Eastern Visayas. O sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayonda, ug akong kauban si Jexter Quezon ang maghatod kaninyo og balita og update dinhi sa Dakbayan sa Baybay. O lang sa weather update, so nindot ang kabuntagon diri sa Baybay City, no? Lauman na ang partly cloudy hangtod cloudy nga panahon uban sa temperatura nga 26 degrees Celsius hangtod sa 31 degrees Celsius. So posibleng hapon mga higala ang hinanaling pag-uwan ug panalagsang dalugdog ug kilat sa hapon ug gabi. Busayo kalimot pagdala og payong kumugawa sa inyong mga panimalay. Og update sa pagtaga-kuryente so far sa akong pag-check diri sa official Facebook page sa Layeco 4, walay gipagawas nga pahibalo sa power interruption ang Layeco 4, no? Nagpadayon gihapon ang normal og ligon nga paghatag og kuryente sa Baybay City. Og giauhag ang mga konsumidor nga padayon nga musubay sa mga opisyal nga pahibalo sa Layeco 4 alang sa bisan unsang umaabot nga mga updates. Og update sa pagtagatubig, nagpadayon ang hapsay nga serbisyo sa tubig sa Baybay City. So according sa BCWD, walay water service interruption, walay gipahibalo nga pagsaka sa water rates ug gigo ang supply sa tubig alang sa mga konsumidor. Og update sa peace and order, so nagpabiling hapsay ug malinawon ang kahimtang sa Baybay City Leyte sa naglabayng 24 hours, no? Isip kabahin sa padayon nga kampanya sa pagpaligon sa kalinaw ug kaluwasan sa komunidad. Nagpahigayon ang Baybay City Police Station og pulong-pulong sa Barangay Kilim niadtong Hulyo 19 ning kasamtangang tuig aron ipahinumdum sa mga residente ang mga safety tips kung adunay insidente sa pagpamusil. So pinagi sa mga inisyatibo gipadayon sa kapulisan ang pagpataas sa kahibalo sa publiko ug pagdasig sa tanan nga magmatngon, magdisiplina ug magtinabangay aron mapreserbar ang malinawon ug luwas nga Baybay City. Ug mao kato ang update diri sa Dakbayan sa Baybay ug sa mga balitang nahikay. Bagong LTFRB District Extension Office sa Region 8 itukod sa Baybay City ug ikaduhang hugna sa bakuna Champions Rollout Training gilunsad sa Baybay City Health Office. At ang mga detalye niining mga balita sa ikaduhang bahin ng atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Balik tidahayo mo, Ma'am Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ada mga salamat Sir Glody Kayunda sa DYDC-FM. Ang update naman dide sa syudad San Calbayog. Kapag kaya na ang amon panahon in maupay nasirak si Mr. Sun. Currently, naman temperatura, we are at 29 degrees Celsius but it feels like 37 degrees Celsius. So mapasok-pasok, yan na alamon panahon. Pero dire kita magpakampante kay niyan nga kulop posible nga may adasan kuti ay nga pag-urana, no? So mao, aton pagpahinumdom nga magdaranalasan payong kalongan kapote para just in case umuran maproteheran naton aton kalugaringon. Ngan update naman para sa kuryente. So sa Melco 1 nagpagawas na sa opisyal nera nga abiso san pagsaka pag-aumento san sukot san kuryente. So iniin sumaka ngadto sa 13.87 pesos kada kilowatt hour, tikang sa 12.41 pesos sa ito naglabay nga bulan. So, ang pagsaka, nagkitaas ini, ang aumento, ada sa 1.46 pesos kada kilowatt hour. So, ang rason sa sini nga pag-aumento, san sukot san kuryente, sa nga rason, ang pagsaka san baraydan sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM, sumakaliwat ang sukot san line and congestion charges. So tikang sa 9.07 million pesos, sumakaini sa 32.70 million pesos. Yan ang Hulyo. Maong gulpigod ang paghitaas san sukot san kuryente. Ngan ang ginhimo nga nga pitad san sa Melco 1, base diri tigda ngan sobra kadako ang epekto san sini nga paghitaas san sukot san kuryente sa mga konsumidores in 25% laanay san WESM bill.
o an wholesale electricity spot market ang ginpatuman. Yan na nga bulan. So mao nga sa masunod nga bulan aton pa andaman nala nga maghihitaas pagod an sukot san kuryente. Kay 25% pala era ginpatuman sadto sa WESM nga sukot. So mao tipid-tipid lang kita kung makayapan ka pa so dire magamit aircon so makontento lang kita sa electric fan. Ngan para naman sa aton tubig ang Calbayog Water Company Incorporated waray nagpagawas san abiso san pagluya o pagkawara san abig san tubig san gripo pero iniman god nagpapabilin nga struggle challenge dede sa bugos nga service areas san Calbayog kay tungod sa hamubo nga level sa aton water sources mao nga nagpapabilin nga medyo maluya lagi hapon an aton abid san tubig. Nga update para sa aton pasi orden nagpapabilin man nga generally peaceful ang syudad san Calbayog. Alright, para sa mga nahikay nga balita, adin namon mga top stories of the day. Samar Island Natural Park UNESCO nomination ginpapalaksi pinaagi san mas mahugot nga koordinasyon. Samtang public hearing hiunong sa airport security ginbuhat sa Calbayog City. Ngan 1,128 nga pamilya sa bungtos san Santa Margarita Samar kumarawat financial assistance ilarom san Light a Home program. So ayaw ka mo pagbaya sa iyong mga live stream sa Facebook. Ayaw ka mo pagparong sa iyong mga radyo kay ato din nga tanan iglalaygay og igdedetalye sa second part sa atong taramdan Good Morning Eastern Visayas. Aton oras, 32 minutos sa naglabay sa alas 8, adianay ang pipera nga mga pahinomdom. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Aton oras, 34 minutos sa naglabay sa alas 8. Ngan sa pagkayana, aton na iglalaygay o igdedetalye ang mga balita matikang sa aton rehiyon Eastern Visayas. Unahon naton para sa syahan nga balita, si Ate Pen Pumida. Mga nga aga otro, Ate Pen. Good morning, Eastern Visayas. Ate Pen, nakamute po ata imo mic. Isa Suset, nga di kita Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Siyahan nga notisya seeding activities para na Rise sa Derby 2026. Formal nga ginatikangan ha Eastern Samar. Ang detalye, ada naton report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Formal nga gintikangan han Hulyo 15 ang seeding activities para ang Rice Derby 2026 sa probinsya ng Eastern Samar. Sugad kabahin han padayon nga kampanya han Department of Agriculture hapagamit hin moderno ngan sustainable nga teknolohiya ha produksyon han humay. Ginpangunahan ini han Department of Agriculture Regional Field Office 8 kabakyang ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar ngan iba-iba nga pribado nga kumpanya ha agrikultura. Gingamit ha pagsabuag han gahi ang precision seeding and drone assisted seeding agud mapaspas ang pagtanom, maminusan ang gasto sa labor, ngan masiguro ang mas maupay nga pagtubo han mga tanom. Gindudumaran Rice Derby 2026 sa sobra 149 nga kahektarya nga demonstration area ha mga barangay han gapangan hikontol habungtuhan Dolores. Dinhi tututukan ngan susuklon han mga paraguman performance han iba-iba nga teknolohiya ha produksyon han humay ha bugos nga panahon han pag-uma. May 26 nga kumpanya ang nakikigbahin ha Rice Derby ang tuig agud ipakitan ira mga teknolohiya lakip nan hybrid rice seeds, biofertilizers ngan soil ameliorants nga magahatag hinhigayon ha mga parag-uma nga maikumpara ang pagkaepektibo hini ha aktual nga kahimtang han uma. Sumalakan farmer cooperator Nilda Bula daka na ibubulig han paggamit han moderno nga teknolohiya ha pagdumarahan ira mga umhanan. Pulong niya mas epesyente ngan mas madali nan ira pagtanom kumparahan tradisyonal nga pamaagi. Ang seeding activities amon siyahan nga hugnahan Rice Derby 2026 sa bugos nga cropping season, padayon nga imo-monitor nga i-evaluate ang performance ang mga teknolohiya nga iginpapakita agud madugangan ang hibaro han mga parag-uma ha moderno nga pamaagi nga makakabulig ha pagduganghan ani, pagpauswag han kaabtik pag-uuma ngan pagsuporta ha sustainable nga produksyon han humay ha Eastern Samar. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa mga balita dinhi sa Estado latest science-driven disaster resilience project gibida sa LGU maasin para sa detalya ni report ni Ms. Dalia Abiara Orit. Radyo Pilipinas report. Ipakita sa lokal nga kagamhanan sa maasin ang mga inobatibo nga pamaagi sa disaster risk reduction and emergency response atol sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week nga gipahigayon sa Summit Hotel sa Dakbayan sa Tacloban. Gipresentar ni City Disaster Risk Reduction and Management Officer Raul Inocando Jr. ang pagbalhin sa Dakbayan ngadto sa usa ka data-driven ug proactive disaster response framework nga nagamit sa siyensya, teknolohiya ug inobasyon aron mapaligo ng kaandam sa komunidad. Lakip sa gipasiugda ang pag-deploy sa Starlink unit sa 10 ka bukirang barangays nga walay signal. Pinaagi sa pagigtambayayong sa DICT, paggamit sa GeoRisk PH program alang sa pagmonitor sa mga landslide-prone areas ug ang pagpalambo sa Smart Command Center nga adunay advanced communication system, real-time CCTV monitoring ug emergency management system nga gihimo kauban ng Southern Data State University kun SLSU. Gipakita usab sa LGU maasin ang pagtukod sa tulo ka 24/7 emergency response hubs, pagpatuman sa Maadyo CE Circular Economy Program, pakigtambayayong sa BFAR pinaagi sa Fish Core Project, ug regular nga scuba basurero underwater cleanups isip kabahin sa pagpalig-on sa environmental resilience. Balita gikan sa Dakbayan sa maasin, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Dili naman sa probinsya sa Biliran mao kini ang atong uluhan sa atong balita o katukiban ini atong balita. Payout sa may City Mail 219 ka mga beneficiaries sa uplift sa Eastern Visayas ipahigayon karon nga adlaw ug karon ani ang katukiban sa atong balita. Ipahigayon karong adlaw Hulyo 20 ang simultaneous kapapanghatag sa financial assistance nga mokabat og 86 ka milyon 95 mil ka pesos sa may City Mail 219 ka mga beneficiaries sa uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport sa nagkanilang mga lugar din sa Eastern Visayas. Ang pasiunang pagpanghatag sa uplift financial assistance karong adlaw nagrepresentar lamang sa 20% nga regional target. Sa probinsya sa Biliran adunay mokabat nga 222 ka mga beneficiaries ang makadawat sa mga uplift financial assistance. Diin ang pagpangapod-apod adto ipagayon sa Naban Municipal Gymnasium. Ang uplift
usa ka programa sa pinansyal nga tabang ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Gituyo kini aron matabangan ang mga kabos ug ubos ang kita ng mga Pilipino batok sa epekto sa pagsaka sa presyo sa krudo ug sa nagataas nga inflation. Gilauman nga makabenepisyo ang programa sa may 7.5 ka milyon ka panimalay ug individual sa tibuok nasod nga gibahin sa tulo ka grupo. Ang unang grupo, 3 og 2 ka milyon ka mga panimalay, mga kasamtangang benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS ug walang gutong program. Ang mga benepisyo usa ka gayon nga pinansyal nga tabang nga tag 2,000 ka pesos. Ang ikaduhang grupo, 2 og 2 ka milyon ka mga panimalay, mga kabos og near poor nga mga panimalay nga gamay ra ang kalainan sa poverty line nga gila sa Philippine Statistics Authority pinagi sa Community Based Monitoring System o CBMS. Din sila makadawat og benepisyo nga 2,000 ka pesos matag bulan sulod sa 6 ka bulan nga may kinatibuk ang 12,000 ka pesos. Ay katulong ng grupo usab 2 ka milyon ka mga benepisyaryo, mga miyembro sa Social Security System o SSS nga ubos ang kita o adunay monthly salary credit nga 20,000 ka pesos ug ubos pa. Din kasi makadawat ang benepisyo nga 2,000 ka pesos matag bulan sulod sa 6 ka bulan nga adunay kinatibuk ang madawat nga 12,000 ka pesos. Din ang pagi sa pagpanghatag nga pinansyal nga tabang, ang unang nga grupo ang ayuda ibahin sa direkta sa Land Bank o GCash account sa benepisyaryo kung adunay maong account. Ang ikaduhang grupo, ikatulo, ang ayuda ipagawas pinagi sa direct crediting o manual payout sa koordinasyon sa DSWD, SSS, uban pang ahensya sa gobyerno depende sa magamit nga pamaagi sa pagbayad sa matag benepisyaryo. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa balitang nahikay din sa dakbayan sa Baybay, bagong LTFRB District Extension Office sa Region 8 itukod sa Baybay City. Opisyal nang gipirmahan ni Baybay City Mayor Jose Carlos L. Cari ang Memorandum of Agreement kun MOA uban sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Region 8 alang sa pagtukod sa bagong LTFRB Region 8 District Extension Office sa Baybay City. Ang maong kasabutan nagtimaan sa pagsugod sa pagpalapad sa mga serbisyo sa LTFRB ngadto sa katimugang bahin sa Leyte, din gilauman nga mas mapadali ug mapalawom ang paghatag og mga serbisyo sa ahensya ngadto sa mga public utility vehicle kun PUV operators, drivers o sa publiko. Pinaagi sa bagong District Extension Office, dili na kinahanglan pa nga mobiyahe ngadto sa ubang lungsod o syudad ang mga kliyente aron makapaabot sa mga transaksyon o serbisyo nga gitanyag sa LTFRB. Gilauman nga ang maong inisyatiba makatampo sa mas epesyente nga pagdumala sa mga serbisyo sa pampublikong transportasyon ug sa pagpalambo sa accessibility sa mga residente sa Baybay City ug sa mga kasikbit nga mga lungsod. Sa pagkakaron, wala pa gipahibalo ang petsa sa pagsugod sa operasyon sa bagong LTFRB Region 8 District Extension Office. Gikan sa VSUDY-DCFM, Glody Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para naman sa siyahan nga balita dide sa RP Calbayog, Summer Island Natural Park UNESCO nomination ginpapalaksi pinaagi sa mas mahugot nga koordinasyon. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpapakusog sa mga opisyal sa Summer Island ang koordinasyon para sa nominasyon sa Summer Island Natural Park ngadto sa UNESCO. Nakikita si Governor Shari Antan, kaupod si House Minority Leader Marcelino Libanan, mga kongresista, ngan iba pa nga opisyal sa mga probinsya sa Summer Island kan DENR Secretary Juan Miguel Cuna. Tinambong liwat sa meeting si National Commission for Culture and the Arts Chairman Eric Zerodo ngan ang consulting team nga nagbubulig sa nominasyon. Ginisgutan durante sa meeting ang pinakabago nga developments ngan ang mga masunod nga pitad nga kinahanglan para mapadayon ang aplikasyon. Nagkasabot liwat ang mga stakeholder sa mas klaro nga communication protocols basi mapakusog ang koordinasyon, mapadagmit ang pagdesisyon ngan maging mas organisado ang proseso. Tumong sa nominasyon nga makilala sa kalibutan ang Summer Island Natural Park como usa sa pinakaimportante nga biodiversity landscape sa Pilipinas.
Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Anay. Nga ka na Merly Hicomo, Jennifer Golmatiko, nga na Charmaine Caraga. Samtang sobra 14 milyones pesos nga appropriation ordinance, resolusyon na pagpalitin na lote para inihito na proposed road opening, habarangay Siha, upod inihan ginaprobaran, hana konseho. Ang detalye, adin report niya Tisok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Hagin dumarang ika-55 nga regular session ng Sangguniang Panglungsod ng Siyudad ng Borongan nga pinanguna ni City Vice Mayor Emmanuel Chusungco ng gimbuhat sa SP Sessional la Siyudad ng Biyernes, Hulyo 17. Apwede mga pangunag yung tartaran konseho ang pag-aprobar ang naging proponer nga appropriation ordinance na nagkakantidad din sobra 14 milyones de pesos nga supplemental budget, parit maintenance and other operating expenses, MOA, payment of wages sa ilarom at executive services. Ginaprobaran liwatan mga magbaralaod at ang resolusyon na nag-uautorisaran LG Borongan agenda representaran ni Mayor sa Ivan Dayan Agda nga simulad ng magpermanent of obsolete sale hapagpalitin para sila tuna nga 1,069 square meters sa kantidad nga 250 pesos kada square meter. Nakatalaan gamiton na nasabi nga lote at konstruksyon na naging proponer nga road opening project na Barangay Siha, Siyudad ng Borongan. Igimpasa pa atong resolusyon na nag-autorisar kan Mayor Agda ngaran ng lokal nga pamunuan nga simulad og magpermeng kasabutan na Department of Science and Technology Regional Office 8 agad na representaran na DUST 8 Regional Director John Ocaña para at implementasyon hit proyekto nga STI Ecosystem Development towards Smart and Sustainable Borongan City Year 4 of 4 years. Gangin pa rin unang liwat ang resolusyon nga nag-autorisar ang lokal nga pamunuan agad na representaran ng alkalde nga simulad ng magpermeng kasabutan na Philippine Statistics Authority PSA nga pinamumunuan ni National Statistician ug Civil Registrar General Undersecretary Claire Dines Mapa agad na representaran ni PSA Regional Director Regional Statistical Services Office 8 Wilma Perante. Samtang din-refer ang Committee on Transportation at ang 15 aplikasyon ng prangkisa and motorized tricycle for hire sa Siyudad ng Borongan nga nang pagripaso ang 2026 annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Hindang ug Barangay Sungko and again refer ang Committee on Finance. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Lain pa nga balita Tomas Opos sa Southern Leyte Primary Care Facility giila sa DOH alang sa Medicine Access Program sa mental health. Para sa detalye report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Gidawat sa Tomas Opos Primary Care Facility ang usa ka Certificate of Recognition gikan sa Department of Health tungod sa ilang tiunay nga suporta sa Medicine Access Program for Mental Health. Kini nga pasidungog nagpakita sa ilang dakong tinuod nga tinguha sa paghatag og sayon, barato ug abot kayang serbisyo ug tambal alang sa kahimsog sa pangisip alang sa tanang mulupyo sa Tomas Opos. Ang maong kalampusan nagsilbing inspirasyon sa pasilidad aron nga mas mapalig-on pa ang pagpasiugda sa mental wellness, pagkunhod sa paghipig o stigma o paghatag og disente og matinahurong pag-atiman sa mga pasyente. Gipahayag sa mga pasilidad nga ang maong dungog na himong posible tungod sa lig-on nga kooperasyon sa Municipal Government sa Tomas Opos, Department of Health, Provincial Department of Health Office, mga doktor ug nurse, barangay health workers ug sa tibok komunidad nga nagkahiusa alang sa mas himsog ug lig-on nga lungsod. Balita agikan sa lungsod sa Tomas Opos para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo. Good morning, Eastern Visayas. Ngan mabalik kita sa panduha nga balita matikang sa PIA Biliran sa Rodrigo Victoria. Yes, atong babalikon sa Rodrigo Victoria sa yana kadtuan ni kita sa DYDC-FM para sa ikaduhang balita. Go ahead, Sir Glody. Yes, o galang sa ikaduhang balita nga nahikay din sa dakbayan sa Baybay, ikaduhang hugna sa Bakuna Champions Rollout Training gilunsad sa Baybay City Health Office. Alang sa mga detalye atong makauban si Jexter Quizon.
Malampusong gipaygayon sa Baybay City Health Office kung CHO ang ikaduhang hugna sa Bakuna Champions Rollout Training alang sa mga barangay health workers kung BHWs niadtong Hulyo 17, 2026. Kabahin sa maong pagbansay ang hugot nga pagpangandam sa dakbayan alang sa umaabot nga Missile Surveillance Supplemental Immunization Activity kun MRSIA sa umaabot nga Agosto ning kasamtangang tuig. Nagtumong usab ang maong panagtigom sa pag-andam sa BHW sa paghatag og saktong impormasyon, pagtubag sa mga pangutana o kabalaka sa mga ginikanan ug pag-awhag sa komunidad nga pabakunahan ang mga kabataan nga nag-edad og 6 ngadto sa 59 ka bulan batok sa sakit nga tipdas o rubella. Gipangunahan ang kalihukan sa Health Promotion Unit Team uban sa National Immunization Program kon NIP Coordinator ug mga dinapit nga resource speakers. Ang maong inisyatiba gilauman nga makapalig-on sa kampanya sa lokal nga panggamhanan sa Baybay alang sa luwas ug himsog nga kinabuhi batok sa nagkadayang sakit. Gikan sa DYDC-FM, Jackster Quizon. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Jackster Quizon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ikaduha nga balita matikang sa PIA Biliran, 17.8 million pesos nga pondo gihatag sa DOST sa Biliran alang sa mobile command vehicle. Detalye sa report ni Sir Rodrigo Victoria. Dako nga pagpalig-on sa pagpangandam batok sa kalamidad ang narawat sa probinsya sa Biliran, human kini nakadawat og 17.8 ka milyones ka pesos nga pondo gikan sa Department of Science and Technology o DOST. Gipahigayon ang seremonyal nga turnover sa Chiki atol sa pagbukas sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Robinsons North sa Tacloban City niadtong Hulyo 15. Ang maong pondo gamiton sa pagpalit og Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV. Usa ka moderno nga sakyanan nga adunay advanced communication systems, power backup ug real-time monitoring equipment. Gilauman nga makatabang kini sa mas paspas ug organisadong koordinasyon sa mga responder panahon sa bagyo, linog ug uban pang kalamidad. Personal nga gidawat ni Biliran Governor Rogelio Espina ang seremonyal nga chiki gikan kang DOST Secretary Renato Solidum Jr. uban ni DOST Undersecretary Sancho Imaborang og DOST Regional Director John Glenn Ocaña. Matod sa probinsyal nga pagamanan sa Biliran ang pag-angkon sa MOCOV, usa ka dakong lakang aron mapalig-on pa ang disaster preparedness ug emergency response sa Biliran. Ilabi na ang probinsya kanunay maigo sa mga bagyo uban pang natural nga kalamidad. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ikaduha nga balita dede sa RP Calbayog, public hearing hiunong sa airport security ginbuhat sa Calbayog City. Ini igbabalita ni JM Sumino. Manilang puson nga ginbuhat ang public hearing sa Calbayog Convention Center hiunong sa Calbayog Airport Security and Security Ordinance sadto nga July 17, 2026. Ang nasabi nga sesyon nga ginpangunahan sa sanggunian panlunsod sa Calbayog naging importante para sa mga Calbayognon nga mga sektor nga apektado sa ordinansa tungod kay nalaygay ang mga regulasyon para masiguro nga taluwas ang mga pasahero, mga trabahante nga nan mismo nga pasilidad sa Calbayog Airport. Nakasentro sa ginduduso nga ordinansa ang strikto nga pagpatuman sa mga balaod sa sulod sa 4-kilometer radius sa paluparan agud malikayan ang posible nga peligro sa operasyon. Sa hearing ginlaygay ang mga masunod nga puntos mahitungod sa standards sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Una ang pagdiri sa pagpalupad sa diri otorisado nga mga butang, sugod sa drone, tabanog ng iba pa nga mga pwede makadistroso sa eroplano. Pandua, pag-implementar sa high clearance permit para sa tiarabot nga mga proyekto pagtukod para masiguro nga diri mapabag-o ang nagianan sa eroplano o navigable airspace nga na mas maupay nga pagdumara sa mga basura ngan mga hayop sa palibot sa airport para malikayan ang bird strikes ngan iba pa nga peligro. Ang mga suhestyon sa publiko gintirok nga niiguungay sa pag-usisa sa pamunuan para sa pagpino sa polisiya antes ang pinal nga pag-aproba sa ordinansa. Panuyo sa pamunuan sa bungto nga mapabilin nga talwas nga epektibo ang pagpanakay sa Calbayog Airport para sa nga tanan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Damo nga salamat Sir JM sa imo report. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang sobra 5,000 nga panimalay habungtuhan na Llorente makakabenepisyo han pinakadake o siyahan nga rice subsidy program han bungto. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Formal nga ginlunsad ni Mayor Christine Cardona han Llorente ang makasaysayan nga rice subsidy program nga ginlalauman makakabenepisyo ang kabugosan nga 5,365 nga panimalay o household habugos nga bungto di na naglabay nga semana. Basaran record ang lokal nga gobyerno han Llorente ini ang pinakasyahan nga pinakadaka nga programa para han food security hakasaysayan han bungto. Haylarom hini nga inisyatiba ang kada panimalay makakatagamtam hinapulo ka kilo nga bugas. Ang nasabi nga proyekto ang gimpunduhan pinaagyan pagboroblig ni Mayor Cardona nganhan mga miyembro ang sangguniang bayan. Kinuhaan pundo tika nga savings and local government unit na naglabay nga mga tuig. Usa nga pamaagi nga nagpapakita han maupay nga tangkod nga pagdumaran pananalapihan bungto agud diri na permiso marig nga ayuda tikang nga nasyonal nga gobyerno. Sigun kan Mayor Cardona ang hulos nga suportan sangguniang bayan in dako nga bulig agud mahimugso ini nga proyekto. Ini na ang pinakamahinungdanan nga pitad agud masiguro nga ang tagsa nga panimalay han bungto in may ada access sa pagkaon. Didahan seremonyahan paglunsad una nga nakakarawat han subsidiya ang 331 nga pamilya tikang halim mga barangay han poblasyon. Ang barangay 2, barangay 3, barangay 4, barangay 5 ngan barangay 6. Igin patapod ang pamunuan nga tatalinguhaan nira nga mahihatag nga bulan hiton Hulyo ang kapariho nga ayuda ngadtuhan na hibibilin pa nga 28 nga mga barangay. Agud masiguro ang kahapsayan distribusyon. Nagpahayag gihapon ni Municipal Administrator Bormati Jr. nga magpapadayon na nira pakigsumpayan ang mga kapitan han barangay para mabusisi ng transparent ang distribusyon. Ang aktibidad ingintambungan ni Vice Mayor Johnny Conrada, sangguniang bayan members Melanie Bucar, Mila Cobilo, Rinon Helgunda, Jesse Guab nga ni Comides Harris Kudoy, upod gihapon ang Liga ng mga Barangay President Francis Calezita nga ang mga benepisyaryo han programa. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so medyo inapiki na kamihin na nakitahin na oras sa kamian na mauna no pag lisensya temporaryo para na partisipasyon na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey nga nanato na kabakyang Didia Master Control, Engineers RV nga Alquin, mga news contributor Daisy Bilizar nga Ate Sok Aberia, inihi Ate Pen Pumida na sa ring da mga salamat nga utro. Good morning, Eastern Visayas. O para sa katapusan nga balita din sa Southern Leyte, ang DILG Hinudayan nagpahiga ng orientation kabahin sa bawat barangay makikinabang project. Aniya si Aljon Malot maghatod sa report. Radyo Pilipinas Report. Nagpahigayon ng orientasyon ang Department of the Interior and Local Government kung DILG Hinundayan Southern Leyte kabahin sa implementing guidelines sa bawat barangay makikinabang kung BBM Presidential Assistance under the Social Civic Projects Fund kung SCPF. Nasara nga tumong sa mga kalihukan ng pagpahibaw sa mga punong barangay, sa mga polisiya, pamaagi, ug mga kinahanglanon sa husto nga pagpatuman sa BBM program o sa SCPF. Gihisgutan sa orientasyon ang mga tumong sa programa, mga proyektong kwalipikado sa pondo, husto nga paggamit sa pondo, mga documentary requirements, schedule sa implementasyon, procurement of financial management guidelines, mga mekanismo sa monitoring ug reporting, ingon mga katungdanan sa mga opisyal sa barangay aron masiguro ang transparent ug hapsay nga pagpatuman sa programa. Nahimong higayon usabang mga orientasyon aron makapangutana o makapangayo o klarifikasyon ng mga punong barangay kabahin sa magiya sa programa. Dito nga pinagi sa kalihukan, mas nasabtan sa mga partisipante ang ilang mga responsibilidad aron masigurong epesyente, accountable ug tukmang implementasyon sa mga proyektong gipondohan sa BBM sa lantag sa tagsa ka barangay. Balita gikan sa lungsod sa Hinundayan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kayong salamat Aljon Malot sa mga balita o gato sa pasalamatan uban pa nato mga kauban ng reporter din sa Radyo Pilipinas Sugod nga nagatulog balita karong adlaw nga Lunes. And mo kato ang among partisipasyon karong adlaw nga Monday sa atong Good Morning Eastern Visayas sa kanang station manager Sir Dindo Alarasa no kaban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Newell Palugod. Kini ang inyong kaban Jevic Epis. Daghang kayong salamat o once again, Good Morning Eastern Visayas. Good morning,
Eastern Visayas. Ug mao katong partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glodic Kayondaw kakong kauban si Jexter Quezon ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong oras sa istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Pen Pumida, Kuya Javic Epis, ngan Sir Glody Kayonda, ngan damo gyapon nga salamat sa ato nakaupod sa PIA Biliran, Sir Rodrigo Victoria. Ngan bano nga din naton pagtatapuson na naton Lunes nga edisyon sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Ngan damo gihapon nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito Balvez, ngan si JM Sumino. Nga damo gyapon nga salamat sa ato nakaupod sa Master Control si Raizano Barandino nga naton mga OJTs matikang sa NWSSU. Ngan Vano, buwas naman nga adlaw magkita-kita sa aton live stream sa Facebook kan sa aton mga radyo sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon. Ako tro ini si Suzette Pretencio. Ana nagbalay yan ang Lunes nga edisyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.